Bakit ganun? Parang ang hirap matagpuan ng mga magpupunan sa mga kakulangan sa buhay natin. Bakit kailangang masaktan? Bakit kailangang maiwan? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Yung akala kong kulang sa buhay ko, siya palang magbibigay ng malaking sugat sa puso ko. Kay rami nang nagbago sa buhay ko. Subalit sa isang iglap, puso ko'y tila ba nawasak sa paraisong akala ko totoo. Naglaho sa dilim tulad ng isang bituin ng pagmamahal kong hanggang kailan maghihintay ng tamang pag-ibig na taimtim. Tatay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Katulad lang kasi ng nakaraan. Sasaktan niya lang at iiwan lang ulit pala ako. Tatay, aalis muna ako. Hindi ko alam kung saan ako makakarating. Pero tatay, kayo na po ang bahala kay Bunso at kay Nanay. Babalik pa naman ako, tatay. Kailangan ko lang pong mapag-isa sa mga pagkakataong ito. Kasi, tatay, ang sakit kasi. Hindi ko na kasi maintindihan ang mga nangyayari sa buhay ko, tatay. At ang puso ko, pagod ng umasa. Sa nakaraang sana, di na nagbalik. Dahil mas masakit palang umasa sa akala mo pagkakataong nasa tamang oras at tao ka. Paalam, tatay. Gabayan mo po si Bunso at Nanay. Matapos ako magpaalam kay tatay, nagtago ako kasi tila ba may paparating. At habang nagtatago ako, nakita ko si Bunso. Umiiyak na paparating. Alam kong nalulungkot siya. Subalit sana, mapatawad mo ako, Bunso. Kailangan kong magpakalayo dahil kung mananatili ako, mas masasaktan ako sa bawat sandaling lumilipas sa kawalang pag-asa, sa pangakong sana di na nasambit pa. Marahan akong umalis, bitbit ang kalungkutan at kawalang pag-asa. At kahit saan man ako makarating, bahala na ang kapalaran ko. Bahala na ang tadhana sa buhay ko. Ngayong nalaman na ni Isagani ang totoo, hindi ko na alam kung paano ko ba yung maipagtatanggol ang sarili ko. Hindi ko naman kagustuhan ang lahat. Hindi ko naman sinasadya ang lahat. At sa isang umagang nababalot ng kalungkutan, may bumato pa sa aking silid. Nasira ang bintana at nung sumilip ako, nakita kong tumatakbo si Roberto. Pati ang kapatid ni Isagani nagalit na din sa akin. Bakit ba ganito? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Naging mabuti naman akong tao na ang nais lamang
Kayang maging masaya. Ang gusto ko lang naman ay makasama si Isagani. Subalit tila ba inagaw ng panahon ang nais ng puso ko. Naging magulo na ang lahat at muling nasira na naman ang pangako ko sa isang taong iniibig ko. Subalit tutol ang panahon sa pagmamahal lang di itinadhana sa tamang pagkakataon. Damian, anak, ayos ka lang ba? Ama, ayos lang ako. Nakita mo ba kung sinong bumato sa bintana? Hindi, Ama. Wala akong nakita. O siya, ipapalinis ko ang silid mo. Huwag kang mag-alala. Ipapahanap ko ang bumato sa bintana. Baka may ibang nakakita para maipahuli ko. Huwag na po, Ama. Hindi naman ako nasaktan. Pero anak, hindi tama ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Ipapahuli ko kung sino man siya. Kaya ito, pagkaalis ni Ama sa silid ko, pumasok naman si Manong upang linisin ang nasirang bintana na nahulog sa sahig. Habang ako nakaupo sa kama, nakatulala sa nililinis ni Manong. Damian, iho, bakit nandito ka pa? Mahaba pa ang araw at mga oras. May pagkakataon ka pa. Puntahan mo siya. Pero, Manong, papagalitan ako ni Ama. Ako nang bahala sa ama mo. Diba, sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita. At bago ko lisanin ang tahanang ito, di ako papayag na muling mangyari ang kapalarang katulad sa sinapit ko. Kaya, sige na iyo. Magbihis ka na. Ayusin mo na yung sarili mo at sundin mo ang nilalaman ng puso mo. At ipinapangako ko sa iyo na matutupad mo ang mga mitiin ng puso mo. Basta magtiwala ka lang sa akin, iho. Opo, Manong. Magtitiwala po ako sa iyo. Kaya, eto. Nagbihis na ako at inayos ko na yung sarili ko. At palihim akong umalis ng bahay patungo sa bahay nila Isagani. Alam kong galit siya. Alam kong nasaktan ko siya. Pero alam kong mapapatawad niya ako. At sasabihin ko sa kanya ang ipinangako ni Manong sa akin. May takot at kaba akong nararamdaman sa puso ko. Pero kailangan kong harapin ang lahat ng ito para sa kaligayahang hinahangad ko. Kaya habang naglalakad ako, nagdarasal ako na sana maunawaan ako ni Isagani. Sana hindi niya ako pagtabuyan. Kaya naman, nang malapit na ako sa bahay nila, takot at kabang nararamdaman ko. Pero kailangan kong maging matapang. Kaya ito, diretso lang. Nang makarating ako sa harapan ng pintuan, nakabukas ito at nakita ko kaagad ang nanay ni Isagani. Oh, iho, andiyan ka pala. Pasok ka. At tita, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nasaan po si Isagani? Gusto ko siyang makausap.
Hindi ka agad nakasagot ang nanay ni Isagani sa tanong ko. Sa halip, kinuha niya ang laruang kabayo at yung magkahawak kamay na bata at inilagay sa mga palad ko. Ano pong ibig sabihin nito? Wika ko. Iho, sabi kasi ni Isagani, ibalik ko daw sa iyo ang dalawang bagay na yan bago siya umalis kaninang madaling araw. Pasensya na. Hindi ko alam kung saan siya nagtungo. Pinigilan ko naman siya pero tila ba mas kailangan niyang magpakalayo. At hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pasensya ka na, Iho. Mula sa sinabi ng nanay ni Isagani, napaluhod na lang ako. Hawak ang dalawang laruan. Kasabay ng pag-agos ng mga luha ko.